Pia, anak, kumain ka muna. Mula kaninang umaga wala ka pang laman sa tiyan. Hindi ko kayang kumain, Pia. Parang may mabigat sa dibdib ko. Alam ko, Iha. Ngunit kailangan mo magpakatatag. Nais ka makausap ni Kapitan Tiago tungkol sa kasal. Maria, anak! Mabuting balita! Maria, anak, mabuting balita. Napagkasundoan na lahat na ikakasal ka kay Don Lilares. Ang pinakamasayang babae sa buong Maynila. Ama, masaya po ba kayo sa balitang iyon? Siyempre, yan ang katuparan ng lahat ng pangarap ko para sa'yo. Magiging marangal ang iyong pamilya. Hindi lang marangal, Kapitan. Siya ay mapupunta sa mabuting kamay. Si Don Lilares sa isang edukado, makadiyos, at mas karapat dapat kaysa sa isang arene. Lahat ng pangarap ko, unti-unting inaagaw ng kamay ng tao. Saan nagmula ang karapasdaan kung ang hangarin ay pagkakait sa puso? Si Maria Clara ay tila nagsusumamo sa Panginoon kung bakit tila madaming hadlang sa kanyang sariling kaligayahan. Panginoon, bakit ninyo ko iniwang walang boses? Bakit ang babae lang ang tanging tumatanggap ng desisyon ng iba? Anak, ayoko namang nasasaktan ka. Ngunit, walang makakatangi sa simbahan at kay Kapitan Tiago. Anak, bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Kalimutan mo na siya. Hindi siya ang para sa iyo. Father, paano ko malilimutan ang isang taong mahal ko ng buong puso? Siya ang aking pangarap, ang aking buhay. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Hindi mo siya dapat mahalin. Hindi mo siya dapat pakasalan. Masama siyang impluensya sa'yo. Kung ganoon, sino po ba kayo para piliin ninyo ang dapat kong mahalin? Hindi ba tao rin ako? May damdamin, may puso? Maria, hindi mo alam ngunit ako ang iyong tunay na ama. Ano po? Kayo ang aking ama? Kaya kita pinoprotektahan. Hindi ko kayang makitang magdusa ka. Patawad, anak. Kung totoo po iyon, sana pinayagan niyo akong maging maligaya kahit sandali. Sanglihin na pinalaki sa katahimikan, pamana niya naging gapos. Sino ang nagtatakda kung sino ang karapat-dapat magmahal? Kinabukasan ay tumungo sila sa bahay ni Kapitan Tiago upang pag-usapan ang tungkol sa kasal ni Maria Clara at Don Linares. Tiago, marahil ito bumabagabag lamang sa anak mo. Marahil ay siya'y napapagod lamang. Hayaan mo na, Isabel. Alam ko na pipinto na magagandang balitang ito. Sa wari ko, panahon na para ipakasal ko si Maria kay Linares. Kung ako ang tatanong mo, nararapat lamang sa Ibarang Mabarig dahil siya ay isang filibustero na dapat mong parusahan. Hindi ko po alam kung anong dapat kong sabihin. Ngunit ako hindi naniniwalang masama siyang tao. Anak, huwag mong alalahanin yan. Mas magandang pag-usapan natin ang mas magagandang bagay. Tama, pag-usapan na lamang natin ang kasalan ni Senyorita Maria at Senyor Linares. Nakikita ko na siya magiging masaya at syempre, kapag naging manugang ko na si Linares ay magiging kilala ako sa buong palasyo. Ay nako, Kapitan, maganda yan. Si Linares ay tagapagpayo ng Kapitan General at tiyak, marami ang maiinggit. Ang pag-uusap ng mga babae tungkol sa pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Don Linares. Ang ganda talaga ni Maria Clara. Pero sayang, parang may mali rin naman. Tama ka, kayamanan lamang naman ang habol ni Linares sa kanya. At marunong rin siya sa buhay. Kaya siya ikakasal dahil bibitayin naman ang una niyang kasintahan na si Ibarra. Naku, baka marinig niya tayo. Narinig niyo ang Cora, lilipat na daw sa Manila. Oo, at ang Alperes, hindi pa tiyak kung saan madidestino. Ngunit tungkol kay Ibarra, huwag kayong mag-alala dahil hindi siya mabibitay gaya ng Gumbonza. Siya lang ay ipapadala sa ibang malayong lugar. Salamat, Teniente, iyan ang magandang balita. Binanggit ko rin sa kapitan ng tungkol sa kaso ng binata. Pagkaraan, pinatay ko si Maria sapagkat naniniwala akong may pag-asa pa sa kanyang kinabukasan. Hanggang sa muli, mga binibini.
ang pagtakas ni Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra ay pinipilit at nagpupumigla sa kanyang pagkakatali upang makaalis at muling makita ang kanyang minamahal na si Maria Clara. Sa tulong ni Elias, nakaalis at nakalayo si Crisostomo Ibarra at pumalaot sila patungo sa minamahal na si Maria Clara upang muling makipagkita. Ang muling pagkikita ni Maria Clara at ng kanyang minamahal na si Crisostomo Ibarra. Ibarra! Ikaw ba yan? Nagagalak akong muli kang makita. Oo, Maria. Sa tulong ni Elias nakatakas ako. Dumaan lang ako dito upang ipalam sa iyo ang aking saloobin at upang bigyan ka ng kalayaang mamili. Na ako pa rin ba ang iyong mamahalin? Hindi mo na kailangang sabihin pa. Si Linares ay ipinilit lamang sa akin ng aking ama. Ikaw Crisostomo ang aking mahal. Maria, napakaraming pagsubok ang dumaan. Marahil ito na ang huli nating pagkikita. Kung ito na ang huli, hayaan mong sabihin ko sa iyong wala akong ibang minahal kundi ikaw. Patawarin mo ko, Maria. Paalam. Ang tuluyang pagpapakasal ni Maria Clara kay Don Linares.